Isang warning sa buong NBA ang stats ni Wembanyama. Pinakamasamang laro ni LeBron sa buong career niya, 19 missed 3-pointers. At Draymond Green binalaan ng Warriors, parang sinabi na ring soft ang team. Si Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic at maging si LaMelo Ball ay mga superstar ng NBA sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ngunit malinaw na ang kanilang panahon ay pangungunahan ni Victor Wembanyama. Sa edad na 20 taong gulang, si Wembanyama ang paboritong manalo ng Defensive Player of the Year at nag-a-average ng 32.1 points, 10.3 rebounds, 5.3 assists at may kamangha-manghang 40.7% shooting from the 3-point range. Ang mga numerong ito ay kahanga-hanga para sa kahit sinong manlalaro, ngunit para sa isang 7'3" center na hindi pa pwedeng umorder ng shiner, ito ay maituturing ng legend. Noong Lunes ng araw, tinalo ng San Antonio Spurs ang Sacramento Kings. Naitala ni Wembanyama ang kanyang ikatlong career triple-double, ngunit hindi gaanong na-impress ang coaching staff ng Spurs. Sa tingin ko, mayroon siyang mga hindi magagandang sandali sa unang tatlong quarter, lalo na sa aspeto ng fundamentals at solid basketball, sabi ng pansamantalang head coach na si Mitch Johnson sa mga reporter pagkatapos ng laro. Si Wembanyama ay isa na sa pinakamahusay na mga manlalaro sa liga at ang kanyang kasalukuyang dominasyon ay bahagyang natatabunan ng kanyang potensyal. Ang pangkalahatang inaasahan ay mabilis niyang maabot ang pagiging pinakamahusay na manlalaro sa NBA at sa kalaunan ay mailuluklok ang sarili bilang isa sa mga pinakadakila sa kasaysayan. Sa bigat ng ganitong inaasahan, nagawa pa rin niyang patunayan ang kanyang pre-draft hype at kailangang maghanda ng 29 na teams sa uri ng manlalaro na makakalaban nila sa halos 2 dekada. Ang dilema at ang nakakatakot para sa buong liga ay si Wembanyama na isa sa mga bihirang atleta na patuloy na mabilis na umuunlad habang dinodomina na ang laro, isinulat ni Sam Amick ng The Athletic ngayong araw. Si Wemby ay halos tiyak na papasok sa All-Star Game at siguradong kasama sa mga pag-uusap para sa All-NBA sa pagtatapos ng season. Ang nakakatakot na bahagi, patuloy pa siyang gumagaling at habang mas naiintindihan niya ang laro sa NBA, mahirap sabihin kung hanggang saan aabot ang kanyang kahusayan. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Wembanyama? Sa ibang balita naman, si LeBron James ay nagkibit balikat. Pumikit siya ng mata, nagreklamo siya sa mga referee, yumuko ang ulo niya. Walang itinatago nitong Lunes sa Minnesota, lahat ng kailangang malaman tungkol sa Lakers at sa kanilang nangungunang scorer ay kitang-kita at malilinaw na palatandaan. Lahat ito, sabi ni James, ito ay tungkol sa ritmo. Parang wala ako sa ritmo nitong huling 3 o 4 na laro. Sa ikalawang laro sa magkasunod na laban, si James ay mukhang hindi komportable sa kanyang Lakers na uniforme habang siya at ang kanyang team ay paulit-ulit na nabigo sa pinakasimpleng aspeto ng laro, ang maipasok ang bola sa basket. Natalo ng Minnesota ang Lakers sa score na 109-80. Ang kanilang ikalimang pagkatalo sa huling 7 laro, si James ay 4 na laro nang hindi nakakapagpasok ng 3-pointer at ang opensa ng Lakers ay hindi pa nakakapuntos ng 110 points. O higit pa sa 5 laro sa huling 6 na laro, ang 80 points ay ang pinakamasamang opensa ng Lakers sa panahon ni James sa koponan at ang pinakamasama para sa organisasyon mula noong January 22, 2017. Tinawag ni Anthony Davis ang laro na kasuklam-suklam. Para kay James, ito ay isang miserableng yugto ng opensibong basketball, lalo na sa perimeter kung saan namintis na niya ang 19 na sunod-sunod na 3-pointer. Siya rin ay naging kapansin-pansing pabaya sa bola, 6 na beses siyang nag-turnover noong Lunes, kabilang ang isang pasa na eksaktong pumasok sa pagitan ni D'Angelo Russell at Gabe Vincent sa fast break. Ngunit wala ni isa ang nakahabol upang pigilan itong mapunta sa upuan. Si James ay nakapagtala ng hindi bababa sa 5 turnover sa 11 sa 21 laro ng Lakers. Si Russell na hindi nakapaglaro noong Linggo sa pangit na panalo laban sa Utah ang nanguna sa Lakers na may 20 puntos. Bahagyang mas kaunti ang ikinababahala ng struggles ni James kumpara kay Davis. Noong Lunes, umiskor lamang siya ng 12 puntos, ang pinakamababa niya ngayong season. Hindi siya nakaabot ng 20 puntos sa 3 sa huling 4 na laro ng Lakers. Minsan mukha kaming koponan na kayang makipagsabayan kahit kanino, pero minsan mukha kaming koponan na parang walang magagawa ngayong season, sabi ni Davis.
Bago ang laro, sinabi ng coach na si JJ Redick na siya at ang mga manlalaro ay naniniwala na ang pinakamahusay na bersyon ng kanilang team ay batay sa galaw. Sa palagay ko lahat ng nakausap ko at iyon ay ang aming pangunahing 7 o 8 manlalaro. Lahat sila ay sumasang-ayon na ang pinakamahusay na bersyon namin ay kapag mayroong galaw ng katawan at bola. Sa tingin ko napatunayan natin iyon, sabi ni Redick. Sa palagay ko lahat sila ay sumasang-ayon doon. Nakipag-usap ako sa kanila, sumang-ayon sila. At kung titignan mo ang mga quarter at laro kung saan kami nahirapan, wala kaming ganong galaw. Sa magkasunod na laro, hindi masyadong gumalaw ang Lakers habang binuno nila ang isa pang pagkatalo sa Minnesota kung saan 2 beses lang sila nanalo mula noong 2015-16 season. Pakiramdam ko masaya ang opensa dati. Naniniwala talaga akong gumaling kami sa depensa at sa tingin ko, ginugol namin ang maraming oras bilang coaching staff sa depensa, sabi ni Redick. At ito ang likas na katangian ng NBA season. Wala kang maraming oras, ang mga bagay na inuuna mo, sana gumaling ka. At kung minsan kapag hindi mo pinagtutuunan ng pansin ang isang bagay o hindi mo ito tinatrabaho dahil wala kang oras o iniisip mong magaling ka na rito at naniniwala kang sumasang-ayon ng lahat nagkakaroon ng pagkukulang, kailangan naming ayusin iyon at kakailanganin nila si James upang magawa iyon. Trabaho, sabi ni James nang tanungin tungkol sa solusyon. Trabaho lang, iyon lang. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, walang paligoy-ligoy, ang Golden State Warriors ay nasa slump. Ang team ay nasa 4 na sunod na pagkatalo, kabilang ang ilang pagbagsak sa 4th quarter at alam ni Draymond Green na kailangang may magbago. Ano ang pagbabagong iyon? Naniniwala si Green na kailangang maglaro ang koponan ng mas may puwersa. Hinahamon ko ang mga tao na maglaro ng may puwersa na alam nating kailangan upang manalo sa mga laro sa ganitong antas, sabi ni Green. Kapag nasa slump ka, hindi kailanman magiging madali ang manalo. Kaya kailangan mong magdala ng kinakailangang puwersa upang manalo o manatili sa slump. Hindi sigurado si Green kung bakit hindi naglalaro ng may puwersa at pisikal ang Warriors. Ano man ang dahilan, naniniwala siyang kailangang malaman ito ng team. Hindi ko alam pero kailangang malaman natin, ani Green. Ang 4 na talo ng Warriors ay mula sa Brooklyn Nets, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns. Ang kanilang susunod na 4 na laro ay laban sa mga sumusunod na teams: Denver Nuggets, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves at muli laban sa Minnesota Timberwolves. Sa madaling salita, hindi magiging madali ang schedule ng Warriors sa mga susunod na laro. Kung hindi makakahanap ng solusyon ang Golden State Warriors sa lalong madaling panahon, malapit na silang maging isang .500 team. Pagdating ng Lunes, makakaharap ng Warriors ang Denver Nuggets sa Miyerkules ng umaga. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa hamon ni Draymond Green? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.